Anyway, biyano pa tayo kita diri sa oras na Pilipinas. So, welcome naton diri ang atong program guest sa sininga aga. Gikan sa Dole, Region 6, Negros Occidental Field Office. Welcome naton sa liwat diri sa ONP Senior Labor and Employment Officer, Engineer Vladimir Pantilios. Engineer, good morning and Happy New Year sa imo, Engineer. Good morning, ma'am, and Happy New Year man sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sa Sininga Station. Yeah, salamat kay Engineer for your time and Engineer sa aton diri nga mga headlines man no, nakita naton nga ang Dole nag-release ang sining guidelines o kon advisory connection sa 2024 holidays no. Engineer, aton mga holidays ini nga 2024 same na gyapon, Engineer, no? Yes, ma'am. Actually, amot sa ang gina-mention naton or ni mo, ma'am, nga Labor Advisory actually nagwa sa last December 12 pa. Amo ni sa ang Labor Advisory number 27 series of 2023 regarding sa guidelines kag kung ano bala ang mga days nga gin-consider as regular and special holidays for the year 2024. Kag sa sini nga guidelines may ara kita ka 12 nga regular holidays and 8 or 8 ka special holidays. Anyway, sa special holidays nga kumbaga regular gid sa every year, amo ni siya ang tatlo gid ya, which is ang August 21, December 31 kag ang November 1. Amo gini sila ya ang mga gina-consider nga regular special holidays. Ang iban nga mga holidays, it's depend na lang sa declaration man sang aton nga presidente. Kagamo ni siya nagdugang ang 5. That is why for this year 2024 nangin 8 ang aton nga special holidays. Yes. May mga holidays nga to be declared no sa aton ni President. And speaking of holidays, sir, ano man ang aton nga Dole payroll sa mga regular holidays, so mga palabuton nga regular holidays kung ang employee wala nag-work for that day? Based man kung balikan tang guidelines ta and even sa aton nga nga labor code naton, when it comes to regular holidays, even wala nag-work si employees, he or she is entitled mangyapon sa 1 day salary niya provided that the last working day prior to this holidays or regular holidays is nakaobra siya. Biskan mag-absent pa siya on the day of the regular holiday, entitled siya gyapon sa isa ka adlaw or 100% sang iya nga daily rate, no? Pero kung mag-obra siya on the day of the regular holiday, magiging 200% kay double pay ang tawag nato, no? Even wala siya nag-obra prior to the last working day prior to the holiday, basta nagsulod siya on the day of the regular holiday, entitled gid siya sa 200% sang iya nga daily salary. Yes, thank you, Engineer, no. And importante gid, Engineer, no, nga immediately preceding the day sang regular holiday or a day before nga it's either nga naka-file ka sang imo nga leave o naka-leave ka nga or pwede man, yes. Pwede man siya nga naka-file on leave with pay. Pero kung wala na siya with pay, hindi na to ma-claim ang ang regular holiday kung nag-absent siya. Again, pwede nga nag-duty siya or nag-file siya on leave with pay. Yes. Nga mo na, Engineer, para hindi ma-avoid ang mga awol or mga ang mga ma'am. Engineer, nga may ara kita sa mo siniyaw nga dapat the day before dapat naka-file actually provision na siya, ma'am, sa aton man nga law or ang aton nga labor code. Maybe it's because nga ginaginaano ta nga dapat present siya prior to that holiday kay ginalikawan ta nga base dason pagid nga magsundod pagid ang absent niya, especially may mga ara tadaan nga mga may ara tadaan nga tawag ni nga mga regular holidays nga nagsunod gid, like for example mga succeeding regular holidays Monday, Thursday and Good Friday, kag ginalikawan man di syempre nga magsunod-sunod ang absent niya para hindi man gid matam-an or mapiktuhan ang operations ang kada establishment. Thank you, Engineer, no. Kaya kisa akong gasunod ang holiday do ang iban nga employees do may ara man bala sang kinagawi nga duga awol bala o kung naga-absent. Daw naanad na, ma'am, nga kung kisa kung silingbi nga sunod-sunod ang holidays, isundon pag na nila, then next to the succeeding holidays, ma-leave pag na sila. That is why amo na, para in case ma-informan sila sang employer or sang establishment, amo na nga gina-required naton or gina-required under the law nga dapat
preceding or before the holiday, dapat present ang inang establishment kay kisa dira man dagahatag announcements kung anong dapat nga obrahon or dapat required nga magbalik ka or si employee man makalisensya, sir pwede ko ka-extend sang akon nga holiday kay di do nagsunod-sunod ang mga holidays nga ini. So dira na da sila gaistoryahan ay kag-agreed kung ano naman ang next after the holiday ang ilang obrahon. Yes. Salamat, engineer, no, kay para maplastar man ang mga work sa isa ka-establishment. How about, engineer, kung if you have done work naman niya sa regular holiday, ano naman diriya, engineer? Kung nag-obra ikaw sa regular holiday? Yes. So again, as I said kanina, you are entitled for a 200%. Kag wala na siya requirement nga dapat present ka the last working day prior to the regular holiday. Basta present ka, even absent ka pa the last working day prior to the holiday, you are still entitled sa 200% or double pay nga ginatawag basta regular holiday. Yes. Salamat sina ang clarification, engineer, no. And how about, engineer, during the regular holiday nga nag-duty ka for 8 hours, di ba 200% na siya, engineer? How about naman, engineer, kung nag-excess ka sa duty mo nga 8 hours? Still, you are still entitled to ang excess ang itas magiging overtime na siya, madouble pagid ang overtime mo as long as it falls on that day nga regular holiday. Kay base lang aton nga ang duties ang isa ka ka worker is night shift sabi or naga-full bang iya nga nga duty abi 8 hours at 10 PM siya hasta 6 AM. Paglapaw ya sang 12 hindi na siya double pay kay hindi na siya regular holiday. So amo na siya on the day or on the working hours nga nagfall sa ina nga regular holiday, magiging double pay ang tanan nga ginobra mo dira. Ang tanan nga ginrender mo nga duty, ma-double pay siya as long as nag-duty ka on that regular holiday. Pero paglapaw sang 12, syempre 12 AM, hindi na siya ang the next day na is hindi na siya regular holiday. Yes. So ma-fall siya before 12 AM. Amo na considered pa na siya sa regular holiday, so double pay ka, but after the 12 AM hindi na siya regular holiday, mabalik na ta sa normal nga working hours. Yes. Including inclusion, engineer, sa regular holiday kag nag-excess kasi mo 8 hours inang overtime mo, engineer, may ara bala na sang times 130% pagid, engineer. Aside from kagina na mention ko nga ma-double pay siya, so silingon upod na da ang premium sang overtime which is the 25%. So ma-double pagid na siya basta tanan mo nga gin duty on the regular holiday, i-times 2 na siya kay nag-fall siya sa ginatawag tang regular holiday nga double pay siya, including the excess hours o 8 hours nga normal hours or normal works hours. So madouble gi siya tanan. Pero usually ang kakatabosin naga times na lang sang 1.5. Kung tanawon ta may mga guidelines pagkikita on computations, galing kay ang state dito sa labor advisory tagin pabalo lang nga amuning mga regular holidays and special holidays, but usually gahatag man na before or that holiday, gahatag pag ginasang another labor advisory kung paano i-compute ang ini nga mga special and regular holidays. Before the holidays gid magano. Salamat gid, engineer. And engineer, paano naman niya kung work done sa regular holiday nga natuon sa rest day man sang empleyado? Mupagi na siya ang ginang isa man na damo man na di ka pamangkot sa amon sa office nga paano yabi sir ko nag-fall sa regular holiday sa imong nga rest day. Mayara gid iba nga mga establishment nga wala gahatag sa amuna, no? But under the law, still ang employee nga nag-fall sa rest day ang regular holiday entitled mangyapon sang ginatawag ta nga premium which is 100% nga or 1 day nga salary for normal 8 hours nga work. Kay ang layo taga ni gahambal biskan absent ka as long as you are nag-duty ka on the last working day prior to the holiday or prior kay natuon sa rest day mo prior to your rest day nga last working day nagsulod ka, biskan wala ka nagsulod kay rest day mo to, you are still entitled sa 100% nga premium for a regular holiday. Amo na ang wala na intindihan kag wala na sa iban nga mga establishment,
kay ginaamo nang ginahambal nila kay rest day man sang ano nga mahatag pa kami sang isa ka regular holiday o regular nga normal works nga ano nga 100%. Under the law naton biskan ara sa na full ang regular holiday sa rest day, biskan wala nag-work si employee kay rest day niya, provided that the last working day prior sa iya rest day nga nag-fall ang holiday, entitled man siya gyapon sa iya nga regular holiday premium, which is 100% na salary or daily rate niya. Okay, salamat kid engineer no sa sinaka-clarification kay ti do medyo damo man ga pamangkot. And na-mention no engineer nga do damo dira nag-inquire kamusta man ang progress or improvement in terms of communication sang ina nga vital information sa tagsa ka mga establishment engineer. May ara man kis ang walk-in diri sa aton sa office kay gapamangkot gid nga mga employees regarding dira, and at the same time open man ang aton landline, may mga gapanawag man nga employer kaga clarify regarding diri sa mga special and regular holidays kaga muna ginapaintindi man naton kag mayo man mas mayo gid nga kung magtawag ang mga employer diri for clarification kay gina-clear tagid sa ila nga amo ni ang aton guidelines when it comes sa regular holidays, which is usually amo na pamangkot kung mag-fall sa rest days nga entitled gyapon si employee basta rest days niya as long as the last working day prior sa rest day na-duty siya. Salamat gid engineer sina ang clarification. And engineer, how about kung ikaw man ng rest days ng isang empleyado tapos nag-ubra siya, of course ng 8 hours entitled siya sa premium, how about yung iyang excess sa 8 hours engineer, may additional pa gid na? Yes, si man to gyapon ma'am sa tagagina nga nag-excess sa 8 hours nga overtime entitled sa gyapon sa double pay, but ari pagid ang tandaan naton, if that rest day naton established na nga rest day sina nga adda kag na full pagid ang regular holiday, and then the establishment or the employer required the employee nga mag-work sa iya nga rest day, unang-una may ara pa sa daan nga premium for rest day, which is the additional 30%. So madubol pagid na siya. Subot silingon matabo sini kung imo rest day kag na full ang regular holiday gin required pagid kang mag-ubra ni employer or ni establishment, ang imo na nga mag-gain or imo na nga salary on that day is 260%. Kay including na ang gindoubled nga premium nga 30% for the rest day. So 260% siya on that day sa imo rest day nga nag-fall ang regular holiday and then nag-ubra ka pa on that day. So mo na siya matabo 260% siya. Yes. Salamat engineer no. And speaking of rest day engineer, for example, isa lang yabi kadlaw imo rest day per week kag natuunan pa nga regular holiday kag need mo mag-duty. Di ba what will happen sa dira engineer in that cases? Kaya di ba gina-require man nga dapat sa isa ka week may ara gid isa ka rest day ang isa ka employee? Yes, under the law naton, every establishment is gonna require nga dapat tagaan niya gid ang empleyado niya or ang workers niya at least one day nga rest day for the whole week no sa kada semana. So again, ang matabo sina like sang na-mention ko na kung na fall sa sa rest day mo or sa established rest day mo ang regular holiday kag nag-work ka or the establishment permitted you to work, ang matabo sina on that day ang maklaim nimo is 260% sang imong salary or daily salary nimo on that day. So 260% siya kay na double siya including na ang 30% nga additional premium for your rest day. So 260% gid sa gyapon. Basta rest day mo nga regular holiday nga nag-work ka. Thank you, attorney. Engineer. Engineer, last question ko man regarding sa rest day, no? What if, engineer, kung rest day mo sa ina nga regular holiday, kakaina gina-requirement nga dapat you have worked, no? Day before. What will happen, engineer, kung Sunday na binoy ng regular holiday nga rest day mo, pero may rest day kapag prior Saturday man? Nga, of course, wala ka naka-report sa work. So, but silingon, duwa mo rest day for the week, no? Saturday and Sunday. No? So, ang example ni is Sunday na to on the second rest day mo. Kay di ba duwa rest day mo for a week. Na to sa second rest day mo ang ang regular holiday. So, maisol kita. Ay basihan to gyapon that the last working day dapat naka-duty ka prior to the holiday.
kung ang prior to that ang day nga prior sa sa regular holiday which is ang Saturday nang established rest day mo sa maisol pagid ka sa the last working day which is Friday. Dapat present ka sang Friday before mo ma-claim ang regular holiday nga Sunday. Kay tinatuon ang Saturday kag Sunday say mo established rest day. So balik ta gyapon sa basihan ta nga the last working day prior to that holiday. It so happen lang nga duwa rest day mo, establish mo nga rest day ang Saturday, so balik kita sa Friday. Dito ang basihan naton nga dapat on Friday naka-duty ka before mo mangin entitled ka sa regular holiday premium nga isa ka adlaw nga obra even isa ka adlaw nga salary even wala ka nag-work on Sunday. Okay, salamat kay Engineer no sina nga clarification. And Engineer, kadto kita sa special non-working holidays. Ano gani ang ruling sang DOLE diri, Engineer? Ang ruling ta sa regarding sa sa special non-working holiday is no work no pay ni siya. And it is applicable even sa tanan nga workers including na mga monthly paid and daily paid employees. So kung wala kayo nag-obra, hindi ka gidya entitled sa premium nga 30%. So kung nag-obra ka, only additional nga 30% on that day nga nag-work ikaw. Amo na siyang ginatawag ta nga no work no pay. Basta special non-working holiday ang ina nga holiday. Salamat kay Engineer no sa sinanga mga clarification in connection sa aton nga pay rules for 2024 holidays. Engineer, sa aton man nga general guidelines sa aton publiko no. Can we share, Engineer, ang mga basic employee rights according sa DOLE? So amo na no, ang isa sa mga rights ni employee or benepisyo ni employee amo nang ginatawag ta nga mga holiday pays. And it is categorized man mo to kagina na mention naton regarding sa regular holiday kag special holiday. May iban pagijabi nga mga employees nga pag dumdumila basta holiday double pay dayon, no? Muna pamatian man nila sa announcement if it is a regular holiday or special holiday. Kay dira pa da nakabase kung regular holiday amo nang double pay or 200%. Pero kung special holiday amo na ang premium nga additional nga 30%. And aside from that, nga mga regular holiday, may mga leave pay pagig kita, ang mga benepisyo, may ara pagita mo itong mention mo kagina ma'am, ang overtime pay, night shift differential, 30th month pay, kag amo na, para gid sa para gid maintindihan gid ni sa mga workers naton o sa mga empleyado naton, pwede gid nila ma-check ang aton mga ginpa specified. Actually napagwa na si DOLE sa amuning handbook on workers statutory monetary benefits. May sa amo na siya ginhatag, but kung i-ano mo na online, naka PDF na siya. Dira na siya naton makitaan ang mga benepisyo kag mga rights ni employees, and at the same time si employer man dira man da makita ang iya rights. So open ni siya sa employers and employees. Ang obrahon lang sa aton mga workers, i-check nila sa Google, i-type lang ang Handbook on Workers Statutory Monetary Benefits, ang 2023 edition, kaya wala pang 2024. Naka-PDF na siya, naka-specified na nakaisa-isa na ang tanan ng mga benepisyo kag rights ni workers. Kag i-check ko na nila kung may mga wala na intindihan, pwede pagid ka tawag dire sa aton office. Amo na ang aton ang landline naton is 434-2219. Open gina siya kay every day may naga-duty man din nga public assistance desk officer sa aton kag ginasabat ang mga queries sa phone and even sa mga walk-in clients naton or mga workers and employers naton nga gakadto diri sa office. Salamat kay Engineer sa pagpatag sang sina nga mga detalye. And Engineer, do we have any announcement gikan sa DOLE? As of now, ma'am, ma-meeting pa man kami sa mga namon sa plan naman for this 2024. But anyway, sa mga nag-update or sa nagahulat sa mga activities or gabantay gid sa mga activity ni DOLE, ara man ang i-search lang naton ang Facebook man ni DOLE, ang regional office naton amo nang DOLE Region 6, and then diri naman sa Negros Occidental office amo na nga aton nga DOLE Nofo nga Facebook. Tananda kung regional man sa activities dira na dagi na post, kag kung diri man sa Negros Occidental Field Office dira sa DOLE Nofo naton post ang aton nga mga activities and announcements regarding sa mga labor laws kag regarding man sa tanan para sa employees and para sa employers. Salamat kay Engineer sa imo nga time, and sa aton pagtakop, Engineer, ano imo final message to the public?
So amo na no, since nga no sa mga workers kag sa mga employees naton, balikan naton kay para aware na kita kag para maka-prepare naman ni basi may mga plans man, may mga especially ni nga Ladies Labor Advisory number 27 sang December 12 pa ni siya gimpagwa. Ara na nada ang mga dates no, basi may mga plan kita mag tawag ni mag vacation, mag family gatherings o makita nyo na, mabasihan nyo na ang mga special holidays and regular holidays naton kag para ma-program nyo naman sa bilog nyo nga kalendaryo nga mo nagali ang mga special and regular holidays no, kag dira man si kontak kag insindihon ta ang hambal ko na kagina regarding sa payrolls naton, regarding sa regular holidays and special holidays. Again, Labor Advisory number 27 series of 2023. Salamat gid Engineer Vladimir Pantilio gikan sa Dole Region 6. Salamat sa liwat Engineer and good morning. Thanks man ma'am sa pagatag sang pagpa-unlock diri sa among kagano. Anyway, thank you gid sa tanang tagpalamati and good morning and liwat. Happy New Year sa tanan.